Randy Cabanya. Glory to God. And the fourth E goes to our very own amazing Sister Edna Llorera. Yes, amazing girl. The 40 extra effort. Sheriff Brother Aurin Rio. Passport effort. Sharing Gospel Choir. Yay! Yan, syempre. And before tayo mag-close, Sister Ernie, ano ang sinigaw natin? Extra effort. Extra effort! Extra effort! At bago tayo mag-closing prayer, pagnilayan natin yung ating homily ng ating minamahal Brother Father Sunny De Claro, yung tungkol sa pagbabagong anyo, transfiguration. So, sino ang una magbibigay ng insight? Sir Flor. Ha? Pagbabagong ano? Wala sa vision. Share ko na lang. Ano ko na lang sa buhay ko. Transformation. Naranasan ko kung paano ako nag-transform. Nung nag-asawa na ako kasi ang una talaga, ano ko, yung asawa ko hindi na matanggap na every Saturday nasa gawain ako. Tapos, for a while, nanalo siya kasi tumigil talaga ako ng ng taon. Tapos, doon ko naramdaman na iba pala talaga na tuwing Sabado, nasa gawain ka kasi nag-charge ka. Yung ang dami mong matutunan for the next week na mabubuhay ka na susunod ka sa kalooban ng Diyos. Tapos sabi ko, paano ko ba dadalhin ng asawa ko na matanggap niya na tagagawain ako? Kasi dahil niya sinasabi, ano bang nakapala ako dyan? Ang sabi ko naman, paano nakilala mo ako na sa gawain na ako? Ngayon kung hindi mo maintindihan, okay lang. Basta, huwag mo akong pigilan. Sabi niya, kaya lang, hindi naman bukal sa loob niya yung pagpayag sa akin. Yung hindi ako nagagalit. Sabi ko, dasal ako ng dasal. Sabi ko, Lord, ayaw ko namang may hadlang sa pag-aating ko ng gawain. Kasi alam ko, sa pag-aating ko ng gawain, ang dami kong mahihila. Unang-una, dahil may anak na nga ako, hindi na ako hihilain ang anak ko. Pero pangarap ko kung hihilain ko siya, papunta kay El Shaddai. Tapos, sabi ko, paano ba, Lord, bigyan mo akong wisdom na maintindihan niya kung ano yung kalooban. Basta, huwag lang ako mawala sa gawain. Amen. After, mga ilang taon, nakabalik po ako at ang nakita ko yung difference. Sabi ko, hindi ka pala pwedeng mabuhay ng walang Panginoon. Talaga. Ito, nagsisimba ka, iba pa rin yung nakikinig ka ng salita ng Diyos. Amen. Sabi ko, Lord, sabi ko, huwag naman masayang yung yung ang tagal ko na sa gawain. Na to the point na kahit yung sister ko, hindi ko pala alam na nag-a-attend na rin pala siya. Kasi ang tanong niya, ano bang meron sa akin, bakit pabalik-balik ako? Until galing ako sa abroad, naabutan ko ang kapatid ko na umaatid na hindi ko alam. Sabi na lang niya na, tara mo na tayo sa gawain. Sabi ko, kung paano umatid ng kapatid ko, sana naman lang yung mga anak ko, yung asawa ko, maisama ko sa gawain. Pero alam ko, darating yung panahon na magkakasama kami kasi wala namang imposible kay Lord. Amen. Amen. Sabi ko, Lord, salamat kasi kahit yung pagpayag na lang niya, malaking biyaya na yun kasi itong mga taon, sabi niya, Sabado na, atin ka ba? Sabi ko, naman. Oo, sabi ko, yun yung malaking pagpapala kasi alam ko, hindi ko yan naiintindihan at yung pagpapakasal ko nga, alam kong bigay ni Lord. Yes! Yun yung malaking biyaya yun. Alam nyo, yung ganun pala yun kasi pagka sumunod ka at may nakita siya sa'yo, siya na mismo mag-a-approve sa'yo na sige gawin mo. At alam ko at inaangkin ko na susunodin siya at mga anak mo. In Jesus' name. Galing. Amen. Amen. At sabi nga, isang palataya, malinis
paano ako tinawag ng Panginoon talaga. Nung naisama ako nito ni Sister Edna sa kayong hipag niya, Sister Virgie sa Luneta, yung 10th Christmas celebration sa ano. Siyempre, bago pa lang kami, hindi naman namin alam na kung paano sistema ng gawain. Basta kami, lakad lang kami, palapit kami sa ano, sa stage. Hanggang sa, siyempre, malapit na doon, wala ka na talang mapistuhan, tayuan ka na. Overnight, pagdamag kami doon, nakikinig ng ano. Tapos, nung matapos ng gawain, ang sigla ng katawan ko, walang pagod, walang puyat. Itong dalawa na ito, saka yung hipag niya, tingin ko talagang nahirapan sila, pagod sila, puyat. Ako iba eh. Talaga Ano ang nabago? ano, pagkikinig ng salita ng Diyos, yung palaging panalangin ko, yung siyempre, wala tayo, karunungan, palagi yung prayer request ko tuwing Sabado. Maatin ako kahit ano, wala akong baon, basta may 20 pesos lang ako pang lagay sa lapupering, atin ako noon. Ang kain ko na noon, pag uwi sa bahay, wala lang ano, merienda kasi siyempre Ano, Brother Rolly noon at ngayon, yung nakita ni Sister Eden na nagbago, ano yung pinagbago talaga ni Brother Rolly? Nung nakikinig na ng salita ng Diyos, nakikinig na, anong nabago? yung ano, masyadong nawala yung mabilis mag-ihit ang ulo. Ako, ma-pride ho yan. Ma-pride. Ma-pride? Ay, nako. Talaga. Kapag kinuwento ko, hindi matapos. Nilalayasan ko nga ito eh. Nung araw. Dalawang beses ho yan nag-abroad. Ah, Pag nag-aawe ho kami, lumalayas ho yan. Babalik, malapit na akong mga anak. Diba? talaga? Ay, nako. Mataas ho ang pride niya. Pero Eh ngayon, ako, inamin ko rin ho, mataas ang pride ko eh. Kasi katwiran ko, marunong naman ako maghanap buhay. Kaya kong buhayin tong mga anak ko. Yun ang katwiran ko ho. Ay, talaga. Parehas eh. Pare kayo may fried chicken. pero dahil sa pakikinig ng salita ng Diyos, Binago na po. nagbago. Wala bang flying saucer sa bahay? Ay, yun lang, hindi ko ginagawa. Ang mamang yan, bumili ng gamit. Ay, hindi, talaga hindi ako nagbabasag ho ng gamit. Ako lang nagpa-fly sushi. Oh, siya ho, Elizabeth, pero ako kahit minsan, kahit mangkok, hindi ko ginagawa yun. Kahit baso. Kasi parang malas sa buhay po yun, di ba? Pero ngayon, tingnan mo naman. Oh, kita Sabi kami na no, nagpatotoo. Dati daw yung itlog, di ba? Ngayon daw kahit nilang itlog. Marami na. Kaya lang. Kaya sabi ko nito, Isang itlog oh, pinaghati-hatian ka na. pinag-hati-hatian. Sabi ko, di ba? Ngayon siya kung bumili ng itlog, Dalawang tray. dalawang tray. Oh, ibang-iba na, di ba? Oo, At saka talaga sa mukha naman. lang, Kung sa dati hindi mukha, makabili ng itlog, ngayon kakabili na. tray-tray pa. Oo, Sister Sally, Sa biyaya po ng Ako, malalim yung aking transfiguration. Nangangarati yata Si ito. Lord, nalilunod kayo nasa Titan. Hindi pa tama. Ako yung tao na pag nasa katwiran, hindi magpapatalo. At saka, mahilig din yung makisabay. Kung kaya mo, kaya ko rin. Hindi makita yung mukha mo daw. Ganun ako. I praise the Lord hindi talaga. nagpapatalo. Oo, nung hindi ko pa nakilala si El Shaddai, Ba't yan ang impride na yun, hindi nagsisimba mawala. naman ako, pero Oo nga. iba ba't talaga kaya? yung Oo. nadidiligan ka ng salita ng Diyos. Kasi tumboy ako nung araw eh. Tsaka yung asawa ko, lalo naman pag gusto eh. Pinikot lang ako, praise the Lord. So, ang katwiran ko na lang, sabi ng tiyuhin ko, mag-asawa ka na lang kasi kung mamaya madisgrasya ka pa ng may mga asawa, mabuti ang pinaka. Pero, parang gano'n na lang, para lang nakahanap ng masilungan. Kasi wala naman ako magulang, mga kapatid ko may pamilya na. Ako lang naman isa mag-isa sa Maynila, nakikitira sa mga pinsan.
media ko, natumba. Wala. Pagtumba sa kama, dinaganan ko, nahati yung kama, Wala ka namang magkadikit pala yun. ebidensya eh. Magkadikit pala yun. Sinuntok. Pag ano niya, nakahiga sa kinagat niya yung kalingkingan ko, ang ginawa ko, inapakan ko yung mukha niya, hindi ko na inano. Sumigaw na siya ng saklulo. Sabi ng barangay, hindi pumasok ang barangay talo, dinawat kami. Inayos na kami. Uuwi na ako sana. Pero sabi ko sa tricycle driver, sa lagi lang may sisingilin naman. Antayin mo ako mamaya na kita babayaran. Pagkatapos, nung palabas na ako, naiwan ko palang tsinelas ko. Ay sabi ko, sir, ang tsinelas ko naiwan pala. Sabi nung Lenilda, hindi ko ibibigay ito, ebidensya ko to. Halika na, sa munisipyo na tayo. Halika, halika. Pagdating doon, sakalin kita sa harapan ng mga pulis. Sabi nung barangay, bigay mo na yan. Asawa yan eh. Sabi ng gano'n, wala akong karapatan. Sabi ng gano'n. Pero alam mo, nadya pa rin ako ng Panginoon eh. Dahil sabi ko naman sa Diyos eh, nakikipag-usap naman ako at wala gano'n rin. Pero hindi ka tayo sa dayo. Sabi, hindi wala pa. Sabi ko, Lord, nagsisimpa naman ako. Gusto ko lang bigyan siya ng leksyon. Alam mo, may kutsilyo para sa ibabaw ng misa, hindi ko nakita. Yung matapos na, tsaka ko na nakita na. Pero karelasyon talaga ng asawa mo. Meron sila. Kasi mismo yung agency na gwardiya, asawa no nagpukwento sa akin. Kasi head nila yung asawa ko. Mga agency sila na gwardiya. Ay asawa ko, company. O yun. Talagang, at saka inanuan ko sa tinawagan ko sa iwanan mo yung asawa ko kasi hindi kami hiwalay, nandito ako. Sabi ng asawa ko sa Saudi na hiwalay daw kami. Pero yung babae may asawa din, meron ako isa. Dinala niya pa yan nung guro lang binan ko eh. Dinala niya, doon ko nalaman. Kung napanaginipan ko na siya, hindi pwede dumating sa bahay. So bigat ng problema na yun. Pero Nagja-jogging ako sa papuntang Monteverde Royal, wala pa yan noon, hindi pa nasa-divide yan. Sabi ko, bumubo sila kang araw. Pakita mo nga sa akin ng katotohanan kung ano, kung sino ka. Sabi ko ng gano'n kasi gusto ko malutas talaga ang problema ko. Yun nga. Pero nung mag-El Shaddai ka na, nawala na yan. Nang pagdalo ko sa El Shaddai, kasi ang anak ko ganito, naopirahan. Kasi sa pag-away naman namin, nasuntok naman yung asawa ko, ang anak ko. Kaya nagsuka dahil katatapos lang namin nagkapunan. Ngayon, na ospital, kailangan sa operahin dahil nagsuka ang anak ko. So, nilagyan ng parang kapitir sa bunganga, sa ilong. Tubong o hindi naman? Oo, ng plastic na hinihigop na yung enzyme dun sa yung pancreas niya ang natamaan. So sabi ng kailang operahin siya. Nung hindi ko pinakausap ang asawa ko dahil sa loob ko, lang mangyayari sa anak ko, papatayin kita sa loob ng ganon. Papatay ako sa loob ko ng ganon. Pero talagang nung na-opera ng anak ko, nag-fasting ako eh. Hindi ako nag-rin, hindi ako kumain, hindi ako uminom. Nasa El Shaddai ka na. Wala pa. Wala pa. Nung na-opera ng anak ko, nung lumabas na sa ospital, nanood na ako sa TV, nakita ko na sa TV, nagtaas ako ng kamay, umiiyak na ako. Nung after 1 week na opera ng anak ko, sabi ng doktor, operahin uli. Kasi yung bukol na dugo na namuo doon, pag tumubo yun, kailangan tanggalin ang lapay niya, dahan-dahan. Patay kang bata ka, pagka nasagi ang mayog na ugat, para tayo nagbukas ng mayog na gripo, may nagripo. So yun ang inano ko. So nung hinanap ko ng gawain ng El Shaddai, naligaw pa ko papuntang Amorsolo. Pero hindi na sinakyan ko, ibinaba ko mismo sa ng Amorsolo. Yung nagpe-pre-over ko na marami pa nakapila kay Brother Mike, may naka-wheelchair, may alalay na nurse. Ako naman noon, yung hawak ko lang, at pitaka ko pala, pitaka na anak ko, nandun ang picture na anak ko nung mag-graduate ng college. Kag-graduate lang niya, political science. Magpo-proceed siya ng law, yun ang nangyari. Ngayon, yun ang nilabas ko. Kung bakit yung pinatungan ni Brother Mike yun ang kamay niya at saka yung isang kamay sa ulo ko, iyak ako ng iyak. Hanggang humahabulol ako pagbaba sa bus stop, doon ako natigil ng iyak. Tapos yun na, dumalo na ako. That was September 10. May birthday. Sa Lunitang Gawain. Linggo. Pag-attend ko, nung kinanta na ang El Shaddai, kasi sabi ng kumari, tuloy ang birthday mo, sagot namin
namin ng inumin, sagot namin ng pulutan, wala kang intindihin. Hindi ako kumikibo kasi sa loob ko, hanapin ko na ang gawain. Kasi nga naka-attend ako ng Amorsoro. Sabado, bibis ako na pag-pre-over, Sabado, birthday ko mismo. Ay, linggo, birthday ko mismo gawain. September 10. So, pagdating doon sa gawain, nung kinanta ng El Shaddai, the first time nagtasa ko ng kamay ko. Tapos, nung binasa ang Word of God, kinanta ang Lord, Here I Am. Yun ang tinso El Shaddai sa akin, Lord, Here I Am, to answer your call. Doon siya doon. Nung kinanta na nga, Here is my heart, here is my mind, here is my whole self. I am for you and you are my Lord. Doon ako na umiyak na umiyak. Hindi mo ako mapaiyak eh. Si El Shaddai lang nagpaiyak sa akin. Talagang umagos ang luha ko. Yung sinabi ko, Lord, hindi pa ako nakaranas mag-birthday. Hindi ko pa naranasan mag-birthday kasi lumaki ako walang nanay. Kinuha mo ang nanay ko. 5 buwan lang ako. Ang tatay ko nag-asawa, wala akong nagis ng mga magulang. Lumaki lang ako sa lola ko. Sabi ko, ngayon lang ako hihingi ng regalo sa iyo. Birthday ko ngayon. Ang birthday wish ko lang, pagaling yung mga anak ko. Iyak ako nang iyak. Kasi kinakanta ng choir na I am for you and you are my Lord. Doon ko narinig ang tinig ni El Shaddai. Sa puso ko 3 bisis. Iwanan mo ang lahat. Mula ngayon sa akin ka ako sa iyo. Kaya, 3 bisis. Doon ako nagsimula atin ng gawain. Tapos, ang asawa ko ng binuwan kong persecutor,